mapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyaya. Ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya at kapayapaan ni Jesus, ang dakilang mabuting pastol, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Yamang tinatawag tayo ng butihing pastol sa banal na pagtitipong ito, unawain natin sa tuwing tayo ay nagkakasala, katulad nating mga tupang nahiwalay sa kawan ng Diyos. Buong kababaang loob nating aminin ang ating mga pagkamakasalanan at hilingin ang kanyang kapatawaran. Ikaw ang mabuting pastol na nag-alay ng buhay para sa amin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kami ang mga tupang malimit maligaw ng landas. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panawagan mo sa amin ay tumalima, tumulong at ipanalangin ang mga sugo mong pastol. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka. Namin Diyos sa rin ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abang kawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyata ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lupong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao.
Salamat sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dati tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dati tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doy sa poon magtiwala ako, kaysa panaligan niya ang mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa puoy ibigay, kaysa pamunaan ng ating asahan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Aking pinupuri ikaw, Panginoon, yamang pinakinggan, dinignig mo ako't pinagpatanggumpayan. Ang batong nagtapwil na nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas, ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan, ay kalugod-lugod. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay papagpalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tanggapin. Ikaw ang aking Diyos. Kaya naman ako'y nagpapasalamat. Ang pagkadakila mo ay ihahayag. O pasalamatan ang Diyos na poon, kat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit, hindi pa naahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa paparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita nating siya sa Kanyang likas na kalagayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalap. Tumatakas siya, palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol. Kung paano nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko, gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman nakikilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangang sila'y alagaan ko rin.
Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy magiging isa ang kawan at isang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong uli. Walang makakakuha nito sa akin, kusa ko itong ibibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Mga kapatid, ito mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi mga kapanalig. Alam niyo, naalala ko nung bata ako kasi nung naglalaro ako sa kalye, siguro iba siguro hindi na nakalaro sa kalye, no? Pero naglalaro kami sa kalye, ng patintero, ng tumbang preso, kung ano man, lahat kami ng mga kababata ko, lahat kami na doon nag-ihiyawan, maingay, etc. No? Pero pagdating sa isang hapon, dahil kami tuwab, kahit na katanghalian tapat pa yan o sa hapon, kami ay naglalaro. Kahit ilang oras pa yan, hindi kami napapagod. Pero nung pagdating ng 6:00 ng hapon, alam mo na 6:00 ng hapon, kapag yung tatay ko ay tinawag na kami, pag sumutsot na yan, o kaya tinawag ang pangalan ko, ay alam ko na 6:00 ng hapon at ako'y kailangan ng bumalik, no, para kami ay kakain na at kami ay magdarasal at kami ay kakain na ng hapunan namin. Alam nyo, maraming boses ngayon na ating naririnig. Sabi nga nila, ang tao ngayon ay madaling madistract dahil ang daming boses, ang dami nating nakikita. Hindi lang sa TV, hindi lang natin napapakinggan sa radyo, pati sa internet. Pagbukas mo pa lamang ng laptop mo, ng computer mo, internet agad. Kahit sa cellphones natin, lahat tayo nadidistract. Kahit ako nadidistract na rin ng cellphone. Ilang oras ba kayo, ilang oras ba natin binubuksan ng ating mga cellphone? Sabi natin, kailangan natin niya. Kahit nga katabi na natin, katabi na natin pagtulog, pagmulat pa lang na ating mga mata, cellphone agad. Titignan mo sino ang nag-like sa post mo, ano ba ang balita kay ganito. Nakikichismis tayo, bubuksan natin agad ang cellphone, pagagising pa lang natin, buong araw natin binubuksan na ating cellphone. No? Hanggat sa maghapon yan, kahit paggabi pa yan, lagi tayong may hawak na cellphone. Hindi dahil may inaabangan tayong mensahe doon sa mga taong minamahal natin, pero lagi tayong gusto natin naka-update. No? Nagiging update tayo. Pero doon sa pagtingin natin sa social media, doon natin ang daming mga boses, ang daming information. Sabi nga nila, information overload. Ang dami nating nalalaman sa ibang tao, no? Nalalaman na mga bagay, mga balita. Kaya napupuno ang ating isip. Ang dami nating gustong malaman, isang Google mo lang yan, o anong kailangan natin, no? Isang Google lang yan. Ngayon nga, may tinatawag na tayong AI or Artificial Intelligence. Counting mo lang gusto mong malaman ay binibigay na lahat sa iyo. No? Lahat ng gusto mong malaman ay isang click mo lang sa cellphone at malalaman mo na. At lahat nga ng trabaho, pati trabaho natin, nakikita na rin sa cellphone. Pero dahil doon sa information overload na yan, minsan hindi na natin alam kung ano ang tama. Minsan iniisip natin, ano nga ba ang tama? Isi-cellphone mo lang, no? Kahit nga yung pati may sakit ka lang, may masakit ang hita mo, isi-cellphone mo pa. Kaya sabi nga nila, Dr. Google, no? Makita mo lahat, no? Makita mo lahat ng sakit mo o sakit mo doon sa Google. Nandyan lahat. Pero pagdating siguro sa morality, no? Makikita pa ba natin sa Google? Oo, minsan. Minsan nakikita natin na i-influensyahan tayo, yung ibang dyan, influencers, sinasabi nila kung anong tama sa mali. Yung nagiging barkada natin, cellphone, barkada natin. Alam nyo sa panahon ngayon, ang mga kabataan, marami ring boses. Kaya sa atin, iniisip natin, kaninong boses ba ang aking pakikinggan? Sa dami ng boses, sino ba ang dapat kong pakinggan? Alam nyo, sabi ko nga kanina, nung naglalaro kami, distracted kami. Meron kaming pinaglalaroan . Pero nung narinig ko yung boses ng aking ama, ng aking tatay, alam ko na yun ang boses niya
at agad akong sumusunod. Pero sa atin ngayon, kanino bang boses o tinig ang ating pinakikinggan? Binasa natin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon nagpakilala bilang mabuting pastol. Bilang mabuting pastol. Alam niyo, kapag tayo ay nakapunta sa Holy Land, no? Sa Holy Land, ay hindi lang mga struktura ang makikita natin doon o mga bulubundukin. Makikita natin na ang mga trabaho pala doon ay karamihan mga nagpapastol. Pastor, kaya ang ating Panginoon pinapakilala niya ang sarili niya bilang mabuting pastol. Dahil nakikita niya ang kanyang sarili bilang isang pastol. At ang pastol ay may mga tupa. Inahalin tulad niya ang mga tupa sa atin. Dahil ang mabuting pastol, kapag siya ay nagsalita, no? Sabi nga nila, may kakaibang salita nga daw ang mga pastol. Na kakaiba dahil yun lang ang pinakikinggan ng mga tupa. Ang mga tupa po, naturally, mga malalabo ang mata. Ang mga tupa, meron lamang sila malalakas na ang kanilang pandinig. Kaya sa pakikinig nila doon sa mabuting pastol, kasi hindi nila nakikita. Maraming pastol na nagpapakilala, pero dapat naririnig nila ang kanilang tunay at mabuting pastol. Dahil sabi ko, maraming pastol na nagsasabing, oh, halika dito, ito mas maganda dito. Pero kapag pinakinggan mo yon, ay mawawala ka sa landas. Kaya ang ating Panginoon, sinasabi niya, ako ang mabuting pastol. Hindi ko kayo ipapahamak. Ibibigay ko sa inyo ang buhay na hindi ibibigay ang buhay ng ibang tao. Ganon din siguro sa atin, mga kapanalig. Maraming boses, maraming nagsasabi na ganito dapat mangyari para ikaw ay sumaya, panandali ang kasiyahan, pero pupot sa kasalanan. O hayaan mo na lang kasi hindi naman nakikita yan. Hayaan mo nang mangapid ka ng ibang asawa, hindi naman nakikita. Okay lang yan. Dahil marami naman na gumagawa. O kaya magnakaw ka, kaunti-kaunti, okay lang yan. Hindi naman nakikita. Marami namang gumagawa niyan. Binabaliktad ng mundo ang kautusan ng ating Panginoon. Hayaan mo na, tumakas ka na lang, huwag ka na lang mag-aral, magbulakbol ka na lang, maging pasaway ka. Okay lang yan dahil bata ka pa. Alam nyo, maraming ganyan. Kasi nakikinig tayo sa maraming boses, maraming tinig. Kasi sinasabi ng internet, sinasabi ng maraming tao, hayaan mo na okay lang magbarkada na kayo ay malulung kung ano man. Dahil masaya okay lang yan. Pero ibang tinig ang ating Panginoon. Kaya kaninong tinig ang ating napakikinggan o nagiging boses? Sa Panginoon ba o sa maraming boses? Pero paano natin maririnig ang boses ng Panginoon, mga kapanalig? Kasi sabihin natin, maraming boses, maraming pastol, pero Father, paano namin maririnig ang tunay na boses o tinig ng Panginoon? Katulad nung sinabi ko sa aking ama na bagamat maraming boses sa maingay sa aking paligid, narinig ko ang boses ng aking ama, ng aking tatay dahil lagi ko siyang kasama. Doon sa bahay namin, lagi kami magkakasamang magkapamilya dahil naririnig ko ang boses ng aking ama dahil lagi ko siyang kapiling, lagi kami nag-uusap, naririnig ko laging kanyang boses. Ganon din ba, kapanalig, ang ginagawa natin sa ating Panginoon? Paano mo maririnig? Sa panalangin. Dahil kung hindi tayo nananalangin araw-araw, paano natin maririnig ang boses ng ating Panginoon? Hindi ka nagsisimba, hindi ka nagro-rosaryo, hindi ka nagdadasal araw-araw, hindi ka nananalangin sa ating Panginoon. Lagi ka nagsiselfone, lagi mong kausap barkada mo, lagi mong kausap ang mga taong nasa paligid mo except the Lord. Paano mo mapapakinggan ang boses? Ganon din ang ating sinasabi ng ating Panginoon. Kung nais mong marinig ang tinig ng ating Panginoon, ay kailangan makipagtalastasa ka sa Panginoon, makipag-usap ka sa Panginoon. Hindi din malimit ang ating pakikipag-usap na sa Panginoon every Sunday lang. Kailangan araw-araw. Yan ganon din siguro sa mga magsing irog, Hindi mo kinakausap ang nililigawan mo o yung girlfriend mo o
o asawa mo, once a week lang. Araw-araw yan, kapanalig. Araw-araw mo siyang kinikilala. No? Araw-araw mong kinikilala ang minamahal mo. Hindi lang 1 minute o 2 minutes yan. Nakikipagtalastasan ka na kahit masaya ka, malungkot ka, galit ka, o nag-worry ka, marami kang iniisip sa buhay, sabihin mo yan sa Panginoon. At tiyak maririnig mo ang Panginoon. Habang tayo ay nananalangin, no, ng taimtim sa ating kaibuturan ng ating puso, doon natin maririnig. Subalit pangalawa, mga kapanalig, gusto ko sanang maibigay ng focus o attention nito. Ang ating Panginoon ay mabuting pastol, pero dapat tayong maging mabuting pastol din sa ating mga kasama. Lalong-lalo na siguro ang mga kapanalig natin, ang mga magulang, o kaya mga guro, o mga tao na nasa taas ng lipunan. Dapat tayong maging mabuting pastol sa ating mga anak o sa mga nasasakupan. Kasi minsan iniisip natin, ang mabuting pastol lamang ang Panginoon. Hindi, ikaw ay ginagawa ding mabuting pastol. Kung ikaw ay nakinig sa ating Panginoon at alam mo ang tama, dapat din tayo maging mabuting pastol sa ating mga anak at mga nasasakupan. Paano? Alam niyo, sabi ko nga, maraming boses, no, sa lipunan ngayon. Pero kung ang naririnig lamang nila na boses ay mga boses ng mga barkada nila o ng mga taong nasa paligid, mga influencers sa social media, yan lamang ang kanilang pinakikinggan. At magtatanong ka, kapanalig, sabi mo, ay, bakit ba naging pasaway ang aking anak? Tanungin mo muna siguro, kapanalig, ang sarili natin. Naging mabuting pastol ba ako sa aking mga anak? Naging mabuting pastol ba ako sa mga nasasakupan ko? Kung hindi ko maipakita sa aking anak na ako'y mabuting pastol, na nakikinig at nananalangin lagi sa Panginoon at ginagawa ang tama, ay paano ka magiging mabuti? Alam nyo, ang mabuting pastol, hindi lang nagbibigay. Kasi minsan iniisip natin, ang mabuting pastol ay nagbibigay lamang ng pagkain sa kanya mga tupa. Hindi lamang yon. Isa sa mga hindi lang tinig ang kakaiba sa pastol. Ang pastol ay may staff, no? Meron siyang staff. At anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin ng staff na dinadala ng ating mabuting pastol, ibig sabihin niyan, ginagabayan niya ang kanyang mga tupa. Dito, sinasabi dito sa ating mabuting ebanghelyo, may dalawang pastol, no? Siya ang isang mabuting pastol at isang upahang pastol. Na ang upahang pastol ay kahit bahala na yung tupa. Pero dito, ang sinasabi ng mabuting pastol, ginagabayan niya ang kanyang mga tupa. Ganon din sa atin, siguro mga kapanalig. Para tayo ay maging mabuting pastol, hindi lamang tayo provider o nagbibigay ng kung ano man ang kailangan ng ating mga anak at mga nasasakupan, kundi gagabayan natin sila tungo sa tamang direksyon. Una, ang Diyos, ang ating Panginoon, ang mabuting pastol, at dapat tayong makinig sa Kanya sa pamamagitan ng ating pananalangin araw-araw. Subalit pangalawa, iniimbitahan tayo ng mabuting pastol na maging pastol din sa ating mga anak at sa ating mga nasasakupan. Magbigay tayo ng pangangailangan, subalit kailangan din nating magbigay ng direksyon para sa kanila. Atin pong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo,
sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo ay kawang ginagabay at iniingatan ni Jesus, ang mabuting pastol, na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Taglay ang pananalig sa kanyang pag-ibig, manalangin tayo sa kanya. Butihing pastol, dinggin ang aming panalangin. Butihing pastol, dinggin ang aming panalangin. Para sa simbahan na kawan ng Diyos dito sa lupa, maging halimbawa siya tuwina ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahalan sa pangangalaga ng mga kinatawan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Butihing pastol, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, ang Santo Papa, mga obispo at mga pari. Naway sila'y maging mabubuting pastol, tapat at walang kapagurang tagapagkalinga ng kanilang kawan. Manalangin tayo sa Panginoon. Butihing pastol, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga tapat na laiko, naway mahalin nila ang kanilang mga pastol at malasap nawa nila ang masuyong kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng mga ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Butihing pastol, dinggin ang aming panalangin. Para sa lahat ng magulang, guro at ibang taong may pananagutan sa iba, naway lagi nilang alalahanin ang kahalagahan ng kanilang tungkulin at tupdin ito ng buong katapatan. Manalangin tayo sa Panginoon. Butihing pastol, dinggin ng aming panalangin. Para sa mga kabataang Katolikong tinatawag sa pagpapari o buhay reliyoso, naway bukas palad silang tumugon sa paanyaya ng Panginoon at ihandog ang buhay nila sa kabutihan ng bayan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Butihing pastol, dinggin ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Butihing pastol, dinggin ang aming panalangin. Jesus, mapagmahal, inialay mo ang iyong buhay upang iligtas kami sa masama at akayin tungo sa buhay na walang hanggan. Tulutan mong pahalagahan namin ang kaligtasang dulot mo at laging sumunod sa iyo. Aming butihing pastol na nabubuhay tagahari magpakailanman. Amen. Lahat ay biyaya, aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyo. Isko ay mata mo lamang ang pag-ibig mo at ay iwanan ko, wala nang
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi na aming ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwan ng paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang makasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walagi ang langit at lupa, Hosana, Hosana. Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo nito para sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasawa namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklo sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Ernesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sa muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pupuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, alleluia. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Sa tagubili naman na kagagaling na utos sa turo ng ating Panginoon, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Namahalin sa araw-araw at pagtawarin mo. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo aming ipahintulot sa tukso. Diya-diya mo kami sa daan ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, magkalooban ng kapayapaan na araw-araw, at iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo, mga kapanalig.
Naririto si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayo inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. Bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin. Pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin, ngayon at magpakailanman, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng kanyang anak, tinubos kayo ng Diyos at ginawa kayong kanyang mga anak. Puspusinawa kayo ng kagalakan. Pagpalainawa kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Binigyan kayo ng kalayaang magpakailanman, kamtinawa ninyo ang kanyang buhay na walang hanggan. Amen. Sa pananampalataya, nabuhay kayong kasama ni Kristo sa bautismo. Magpakabanal kayo sa inyong pamumuhay upang makasama ninyo siya magpakailanman. Amen. At pagpalainawa kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos.